talaga kasing matabil tong bunganga kong to eh. Yan, kasi kayo dyan laging basa yung preno nyo Medyo kayo sinasabi na single, malayang-malaya, si Doc RJ, ayan. Ikaw lagi mo akong nilalaglag. Chang, okay lang po yun. Tsaka po hindi naman ako threatened kay RJ. Ibig ba sabihin nun, magkakabalikan sila ni Lynette? Naku! Hindi papayag mo. Hindi kami papayag. Naku, ikaw na ikaw lang. Sa'yo kami botong-boto, ikaw lang talaga. Sana gano'n din po si Annalyn. Ay, si Annalyn pa. Naku, botong-boto sa'yo yun. Alam mo kasi si Annalyn, kung saan maligaya yung nanay niya, dun siya. Ikaw ang nagpapaligaya kay Lynette. So, pati kami, botong-boto kami sa'yo. Grabe! Galing mo dyan, bawing-bawi ka din dun dyan. Ikaw naman. Tara na. Sige na. Mauna na kami. Sige po. Okay. RJ, gabing-gabi na. Pagod na yung anak ko. Kakauwi lang niya galing sa trabaho. Tapos bukas, maaga pa siya gigising. Kaya pwede ba, umuwi ka na? I actually came here for you. Bakit? Dahil ba sa wala na kay ni Moira? No. It's not what you're thinking. Gusto ko lang ihingi ng dispensa yung ginawa ni Moira sa'yo kanina. I should have expected the worst from her. Hindi tuloy kita naprotektahan. Okay lang yun. Hindi mo lang kasi nasabi sa akin na yung asawa mo naman pala ay may lahing aso. Pero okay na rin ako kasi, ayan napacheck ko na naman to sa ospital na pa-injection ko na anti-rabies. You know, just in case. Gusto ko lang din humingi ng sorry dahil nasigawan kita ng isang araw. Pasensya na. Wala yun. Does this mean na okay na tayo ulit? Ate, Obeng, bakit dito pa tayo nagkita? Pwede ka naman pumunta sa bahay. Ay, nako. Ayoko na muna makita yung anak mo. Zoe's staying with you, right? Yes. Bakit? May problema ba kayo ni Zoe? Well, the other day nang tinawagan kita, akala ko ikaw yung kausap ko. Yung pala si Zoe lang yun na nagpanggap na ikaw. Ang sabi pa nga, I'm out of town. Let's talk next time. Something like that. Obeng, your daughter is a liar. Kung hihiwalayan mo si Moira, ilayo mo na rin si Zoe sa nanay niya. Actually, ate, napuno na rin si Zoe sa mami niya. Really? And tungkol dun sa pagsisinungaling niya, she might just have a justifiable reason. At ano naman kaya yun? Magkasama kasi kami nila Annalyn. And siguro ayaw na madisturbo yung bonding namin kaya sinabi niya na wala ako. Could be. Pero nandun pa rin ako sa meron siyang bad intention. Kaya hindi niya sinabi dahil ayaw niyang masira ang plano niya. But anyway, mabuti na rin at nahiwalayan mo na rin si Moira. That's one thing na nagawa mo na talagang may approval ako. So, what's your next step? Annulment lang ba? Or, no, it's the other way around. Legal separation lang ba o annulment? Well, kukonsulta muna ako sa lawyer. Oh, Beng, you should have done that a long time ago. Finally!
But anyway, tapos na rin yun. So, what about Lynette? What about Lynette? What about her? Anong plano mo kay Lynette? Well, ate, she's already engaged to Carlos. Alam mo naman yan, di ba? You didn't answer my question. So let me rephrase my question. Kung walang Carlos, and Carlos is completely out of the picture, liligawan mo pa rin ba uli si Lynette? You're going to be a free man soon. Okay. Even if you didn't answer my question, I already got my answer. But you know what? I like Lynette. Thank God, Lynette, na nakakalakad ka na ng maayos. You know that rabid dog, Moira? Nangangagat pala yun. Ako sana pala, Ma'am Giselle. Binigyan ko muna siya ng dog treats, baka sakaling di ako kagatin. Ay, nako talaga si Moira. You know, I discovered this new place. Doon tayo mag-lunch. Lynette. Oh, Carlos. Giselle, you're back. Hi, Carlos. May lakad kayo? Di ba meron kaming lunch ni Ma'am Giselle? Nasabi ko na yun sa'yo kahapon. Oo. Nawala sa isip ko eh. Bakit? Naisip ko kasi na i-check na natin yung venue para sa engagement party natin. Kailangan natin kasi kasuhin yun. Di ba sa isang araw pa natin yung pupuntahan? Oo, pero nagkaroon ako ng emergency schedule sa OR eh. Giselle, pasensya ka na ha. Baka pwedeng cancel niyo muna yung schedule niyo. Kasi importante yung lakad namin ni Lynette. I'm sorry, Carlos. I can't do that. Importante din itong lakad namin ni Lynette. In fact, I even canceled my schedules for Lynette. And it's not her fault kung nagkaroon ka ng emergency. Sorry. Lynette. Alam mo anak, your dad set me up for this humiliation. Lahat naman ng bagay may hangganan eh. Pagod na akong kakasuyo dyan sa dad mo just to prove to him na pinagsisisihan ko ang lahat. Ay grabe, ang mahal na pala ng mga roses ngayon. 100 pesos yung isa. Samantalang dati, 40 pesos lang. Now that RJ is free from Moira and is going to be a free man soon, hasn't it crossed your mind that even once na baka may posibilidad na magkabalikan kayo ng kapatid ko? Oo, meron sana kaming ipapahuli sa inyo. Meron ditong isang asong ulol. Naka-red na damit at saka naka-wig. Eh kung kayong dalawa kaya ang hambalusin ko dyan,